Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. International Convergence Zone. International Convergence Zone yung lagapak na yun. Okay, panoorin na natin to. Ito, approval at true ratings ni na PBB Speaker Romualdez. Lumagapak. Sara nananatiling mataas sa survey. So, i-explain po natin, no? I-explain po natin to. Yung tungkol ho dito sa ratings na to. Di alam nyo kasi kung bakit napakababa ng ratings. Ay Ma'am Maria Cristina De Jesus saka kay M16. Alam nyo kung bakit napakababa ng ratings nito nila Romualdez at ni Marcos Jr., no? Alam nyo ba't napakababa kahit na katulad ni House Speaker Martin Romualdez. Iniikot nyo po ang buong Pilipinas. Kuno para mamigay ng ayuda. Pero bakit ganito yung nagiging ratings niya sa sambayan ng Pilipino? Bakit kulelat pa rin? Ito nga po yung explain dyan. Ito po kasi yan. Katulad dito, yung kay unahin natin ho dito kay Martin Romualdez, no? Unang-una ko kasi si Martin Romualdez, wala talaga yan sa Alam nyo, totoo yung sinasabi nila Banat Bay, na hindi porket may mga, yung alam mo yun, yung hindi, ang mga Pilipino, hindi talaga tumitingin yan sa matulungin ka. Nandiyan na tayo sa sinasabing matulungin ka eh. Pero iba talaga yung sikat. O kadalasan doon sila bumabase sa palaging napag-uusapan. Tessie, Ma'am Tessie, shoutout po. Yan. Kay Rika, shoutout din. Ayun, no, kadalasan doon lagi nakadepende sa napag-uusapan, sa ganito ganyan, no. Alam nyo tong si Martin Romualdez, gagaya nung sinabi ni Tatay Digong, na ultimong Davao Zero balance ka dito. Yung mga Marcos nga balik lagapak sa norte. Diba? Lagapak sa mga Ilocano. Hindi ko naman nilalahat ha. Pero may mga Ilocano na ayaw kay Marcos. Oo. Tapos isa pa. No? Kung bakit bumababa yung ratings nila. Kasi nga, ikaw ba naman, ang problema ng bansa mo is una-una yung bilihin, napakataas. Presyo ng bigas na pinangako mo. Ayun yung Wapa Kels kay OFW Josh TV, shoutout. Ayun yung ayun yung hinahanap at inaabangan ng tao ng sambayan ng Pilipino na dapat na aksyonan mo. Kasong nangyayari, puro West Philippines kasi sila. Puro nasa West Philippines sila nakatutok Doon sila naka-focus para saan? Para magalit ang taong bayan sa mga Duterte. Kaso, wag kayo pakasiguro na lahat yan. Baka pagdating ng 2028 gumapang kayo. Diba? Yung sinasabi ko na posibilidad na bakit bumababa yung ratings ni Marcos Jr. at ito si Romualdez, hindi naman talaga tumaas yan. Hindi naman talaga tumaas si Romualdez. Wala naman, ganun at ganun pa rin naman yan. Diba? Pero dito nga kay Marcos, kasi nga dahil sa West Philippines, sino yan, baka sabihin ng mga tanso, kaya bumababa ang ratings ni Marcos Idol, mahal naming Junior Kuting, the Junior. Dahil sa inyo mga Duterte vloggers, hindi dahil sa amin. Isang malaking kalokohan yun. Dahil yan unang una sa nakapaikot kay Marcos, kaya yan bumababa, kaya nawawala ang tiwala ng mga tao sa kanila. Unang-una kay Tamba. Pangalawa kay Baso. Kilala nyo si Baso? Tingnan nyo dun sa live ni Maharlika, nandun yung pangalan niya.
Mag pala ang English ng baso, kala ko smug. O nga pala, mag pala, hindi pala smug. Smug ba? Tapos, yung mga tansu vlogger. Yan, isa rin. Diyan, sa mga tansu vlogger, alam nyo kung bakit nakaka-apekto yung mga tansu vlogger na yan sa nangyayari dito kay Marcos Jr. Unang-una, maglalabas ng fake news. Pangalawa, wala namang magandang inilabas sa bibig, kundi pang babalahura lang. Wala kang matutunan eh. Sino ba namang gaganahan, di ba? Kaya naman dumadami views nila dahil sa mga Duterte supporters. Doon lang naman yun. Pero kung sa kanilang supporter wala. No, kaya ito, panoorin natin ha. Ito yung bakit nga ba? Tingnan natin kung tumugma ba tayo. At trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Si Carlo de la Peña sa report. Tila walang epekto sa publiko ang ginagawang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang tugunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa. Sa resulta kasi ng pahayag ng survey sa unang quarter ng taon, lumagpak ng higit 10% at trust rating ng Pangulo. 10%! Mula sa 58% approval rating noong huling bahagi ng 2023 ay nakapagtala na lamang ito ng 44%. Habang ang trust rating ng Pangulo ay nasa 33% na lamang mula sa 48%. Ang pinsan naman itong si House Speaker Martin Romualdez ay bumagsak rin ang approval rating. Mula 36% noong huling quarter ng 2023 ay 36 approved, 26. Puta na partida, nag-iikot pa kayo na ng ayuda ha. Partida, nag-iikot pa kayo ng ayuda niya na ha. Oo, si BP Sara. Ano lang doon, simple lang. Tingnan mo, lagapak yung ratings. Mataas pa ata ratings sa'yo ng TBG. Sa 25% na lang ito ngayon, habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala dito. Samantala, bahagyang bumaba ang approval. Bro, in fairness may nagtitiwala pa kay Tamba. Okay, Ma'am Alexa G, mag-love shoutout. Nabubuyoy ka na naman, Jay. Ba't nabubuyoy? Bulol naman talaga ako eh. Hindi, minsan sinasadya ko yun para maganda pakinggan. Ano? Ha? Tawag dito na wala tuloy ako. Si Ma'am Jean Corpus kasi. Pero in fairness may may nagtitiwala pa pala kay Tamba, kay Tumbling No? Sabi nito, Benji boss. Ano na? Boss, pahingi ng jowa, break na kami ni Maria. Ay di si Palad ang jowain mo. Kapag break na kayo ni Maria, si Palad ang jowain mo. Akalain mo yun, may nagtitiwala pa pala kay Tamba. Siguro ito yung mga katulad nung pumasok na basher nung nakaraan, no? Na, oy, mabait si Tamba, namimigay ng ayuda dito sa amin yan. Buta na, dahil sa ayuda, mabait na. Bakit ako? May 20 pabahay project na ako sa Bicol. Nung mga panahon na nagcha-charity ako, may mga namimigay din ako ng ayuda. Partida yan, hindi pa ako government ha. Hindi ako government employee. Pangkaraniwang dukhang vlogger lang ako. So ibig sabihin, pag binigyan kita na 1 kilong bigas, sobrang bait ko na. Tapos dun sa lagayan ng bigas naka-balandra pa yung mukha mo dun. Yung mukha nung nagbigay. Pagkalupit, 'di ba? Tigilan niyo ako sa mga ganyan niya. Vice President Sara Duterte ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea.
Maliban kay VP Sara, bahagyaring bumaba ang approval at trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March... So na sino yun? Gesmundo? Sino yun? Hindi ko ilalain na. Ngayon ko lang narinig pangalan nun. Gabicol ka ba? Hindi. Doon ako dati nag-charity. Kasamahan ko sila Kalinga Prab tsaka si Tutut. Magkakasama kami dati nag-charity nila Kalinga Prab. Sino yun? Sino yung isa na huling-huli? I-google mo. Kung naman to si Ma'am Alexia G, papahirapan mo pa ako. Dadalawa na nga lang gadget ko eh. Sino yun, no? Hindi ko kilala. Ayoko na mag-English. Dadanin ko sana sa English eh. I am not familiar to the people, Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Don't familiar that name, Corpus. What's the name? Okay. Rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Gesmundo! Who are you, ha? Who are you, Gesmundo? Hindi kita kilala. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March 18 ngayong taon na may 1,500 adult respondents sa buong bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. So sabi dito kaya daw na may maintain yung tawag dito yung ratings or tiwala ng sambayan ng Pilipino kay BP Sara. Katulad nga po nung sa pananahimik sa West Philippine Sea, no? Tatayin nga din po yung Kaya nga kung mapapansin nyo, puro paninita ang nangyayari kay BP Sara ng mga tansu vlogger na kesyo magsalita daw kato ganyan. Kasi yan ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mangyari na magsalita si BP Sara at magalit yung mga tao sa kanya. Ayun ang technique nila yan eh. Okay, ito pa, ratings din ulit kay dito sa na to. Ito yung dahilan kung bakit ayaw mukhang nawawalan na mukhang nagigising na sa katotohanan ng mga ang mga ang sambayan ng Pilipino sa pagbagsak ng lagapak ng ratings ni panoorin natin. Iwala si Attorney Salvador Panelo na hindi na kayang lokohin ng mga politiko ang publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda. Kung bakit? Alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Alam nyo, ibig sabihin lang niya kahit anong bigay niya ng mga ayuda, people can see through the deception. Nakikita nila yung balat kayo pala. Ang buong mundo yon. Si Attorney Panelo, si Lolo, Malahari Roque na din. May pakanta-kanta pa balat kayo pala. Di na natuto. Happy mo minsan at muli nagbabalik sa'yo. Napakanta tuloy ako ng Diorce eh. Si Attorney Panelo tsaka si Harry Roque parang iisa lang no? May mga joke na with the kanta-kanta eh. Wiset. Hilig talaga niyan si kumanta. Hilig ba siya talaga yan? Patay tayo dyan, baka lalo ka mabash. Okay lang yan. Sanay na tayo dyan, walang problema dyan sa bash-bash na yan. Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa resulta ng pahayag survey ng Publicus Asia. Sa naturang survey, pinakakulelat si House Speaker bola pa to si Melita. 5 officials pagdating sa approval at trust rating.
Sa kabila ito ng kanyang mga ginagawang pamamahagi ng ayuda at laging pagsama sa mga biyahe. Virgilio, ng shoutout po. Maliban sa payag survey, mababa rin ang nakuhang approval rating ni Romualdez sa Pulse Asia survey Naku po! na may 31%. Bukod naman sa House Speaker, bumaba rin ang ratings ni PBBM, Senate President Mig Zubiri, Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo at maging si Vice President Sara Duterte, bagamat nangunguna itong may mataas na approval at trust rating. Kaugnay nito, payo ni Panelo sa mga opisyal. Kaya dapat itong mga opisyalis na ito, magising na sila. Kaya pinagbibigyan sila. Makakabuti sa kanila yan. Referee, It's a wake-up call. They have all the opportunity to change their ways. Maxman, their shoutout. wicked ways. Their reckless ways. Sa kabilang banda, sa halip naman na Nangingisda pagtuunan ba ng kayo? pansin PBBM ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, dapat tutukan nito ang pangunahing concern ng mga Pilipino, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin Yan na nga! at serbisyo. Ang mga tao, Yan na nga! hindi interesado dyan sa West Philippine Sea kasi they're more concerned with the basic need, yung mga commodities na Visit naman kasi, kahit naman sino kasi naman na tao dito sa Pilipinas. Anong mapapala natin sa West Philippine Sea? Bakit kasi yun yung pinagtutuunan ng pansin ng Pangulo natin? Well, puro West Philippine Sea. Kaya tuloy, minsan napapaisip ako na hindi kaya utos na ng Amerikano to sa presidente natin? Na sitahin yung West Philippine Sea na yan? Hindi kaya totoo nga talaga yung hinala natin na ang Marcos at ang Amerika ay may secret deal talaga? Sila talaga yung may secret deal? Diba? Ano mapapala natin dun sa West Philippine Sea na yun? Matataniman ba natin ng kamoting kahoy yun? Pechay? Ha? Ang dami, yung hindi kasi nga, kagaya ng sinabi ko nga sa inyo, yung West Philippine Sea na yan, isa rin yan sa pinanghaharang ng gobyerno para hindi sila maputukan or masita. Masita na katulad yan, yung sa bigas, sa mahal ng bilihin ngayon dito sa sa Pilipinas. Oh. Yung mga uto-uto namang mga supporter ni Marcos, tungtunga. Gera daw, gera. Hindi nila alam, pinagluloko na sila. O ngayon, puro kayo West Philippine Sea. O, makakain nyo ba yon? Makakain nyo West Philippine Sea na pinaglalaban nyo? Kayo na magmura. Puro kayo ganyan eh. Hindi nyo iniisip yung puro kayo hindi, alam nyo ang ugali ng mga Marcos supporters makasarili. Paano ko ba nasabi na makasarili, Paano ko ba nasabi na makasarili ang mga Marcos supporters? Ganito kasi yan. No, tingnan mo, kung hindi sila makasarili, hindi nila pinupuna yung 20 kilos na yung mga bilihin natin na hanggang ngayon ay sobrang mahal pa rin. Na yan ang isa sa mga pinangako at isa sa mga gigintuin na pangako ni Marcos Jr. sa atin. Kaya natin siya ibinoto, di ba? Oh. Kaya itong sa West Philippines na to, yung pinangharang lang to para dito mag-focus yung mga tao dito dito yung attention nila. Pero dun sa bilihin natin, sa taas ng bilihin natin dito sa Pilipinas, wala. Hindi nila pinapansin. Tayo lang ang nag-ano. Tayo lang yung na pinaglalaban natin na sana ay ibaba ang presyo ng bigas or ng bilihin dito sa Pilipinas. Sila ang ginagawa ng mga Marcos mga Marcos loyalists, mga Marcos Puwet Barsaga, na supporters, mga dugyot vloggers. Pinaglalaban nila West Philippine Sea. Ano mapapala mo sa West Philippine Sea?
Kung sana, tumulong din sana kayo na mag-request sa ating Pangulo na pababain yung yung presyo ng bigas dito, ng bilihin sa Pilipinas. Di ang ganda sana ng di ba? Kaso wala eh. Halos kalahating BBM vlogger nga ako content eh. Kasi kapag tingnan nyo di minsan na rin ako, natutuwa ako sa sarili ko. Alam nyo kung bakit. Oy, Dars TV, shoutout. Natutuwa ako sa sarili ko, sabi ko, hindi kaya masikat ako kay Bongbong? Hindi kaya masikat ako kay masikat pa ako kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi napapansin ko, pag si Pangulong Bongbong Marcos, yung content nila, nga. Pero kapag ako, ang taas ng views. Ang taas ng views pag ako. Sabi ko, masikat pa pala ako kay Bongbong. Bagay, kapag chismisan nga naman, mataas ang views no? Boy, scammer daw. Alam nyo tong na to, talaga napakatotoo nito. Dahil nga dyan sa West Philippines na yan, kaya yung tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos ay pababa ng pababa. Kasi nga, puro na lang kasi Duterte. Ultimong yung mga, yung mga nakapaikot sa kanya. Puro Duterte na lang ang Tingnan nyo sa balita. Diba? Halos lahat ng laman ng balita, puro Duterte. Wala ka man lang makita dyan na eto na po, malapit na po na magbaba ang kilo ng presyo ng bigas. Eto na po, ipinapatupad na po ni Pangulong Bongbong Marcos na bababa na ang langis at ang gasolina, ang presyo ng gulay, presyo ng bigas, ng karne, ng isda. Diba wala tayong nababalitaan, kundi puro Duterte lang, tutugi. Ang mapapanood natin, tutugisin, lilitisin, uusisiin. Ayun sila mga magagaling eh. Uusisiin, tutugisin, pag-aaralan. Speaking of pag-aaralan, halos magtatatlong taon na pong nag-aaral si Pangulong Bongbong Marcos kung paano pababain ang presyo ng bigas dito sa bansa na maging 20 ang per kilo ng bigas. Hanggang ngayon nga. Tingnan nyo, yung mamayang interview natin kay Gadon, sabi doon ni Gadon, pinag-aaralan pa po ng, sabi ni Gadon, pinag-aaralan pa po ng ating Pangulo ang mga dapat gawin. Tayo na pinag-aaralan mo, 2 taon na. Ibig sabihin, nang pumasok sa pagiging presidente si BP Sara, si Bongbong Marcos, hindi niya pa pala alam yung gagawin niya. Ganun ba yon? Gadon? Ibig sabihin pala, naging presidente lang si Bongbong Marcos nang hindi niya alam ang mga gagawin niya. Ganun ba yon? Kasi lahat ng lumalabas sa bunganga niyo, puro pag-aaralan. Yung bigas, pag-aaralan. Paano pababain yung langis? Presyo ng langis, pag-aaralan. Paano pababain at matulungan? Paano pababain ng gulay, presyo ng gulay at matulungan ng mga magsasaka, pag-aaralan. Paano matutulungan ng mga mangingisda at pababain ng presyo ng isda, pag-aaralan. Tayo na puro na lang pag-aaralan eh. Ang tanong, may natapos ba? Puro kayo aral ng aral. Wala naman kayo natatapos. Punta na, magda3 taon ng gutom yung bayan natin, Maawa naman kayo. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Gusto ko kasi ipamuka sa mga tansu vlogger na dapat ito yung pagtuunan nila ng pansin. Na mag-request, wala namang problema dito. Hindi ako makakasuhan dito. Nagre-request lang ako. Nagre-reklamo ako na bakit hanggang ngayon wala pa rin yung pangako na pinako na nabaluktot. Nung nabaluktot, tumagos, di na mabunot. Kaya 2 taon, puro aral. Ano ba naman yung Gadon? Wala ka na ba ibang sasabihin na to? Kaya ka naman pala na tatanggalan ng ng pagiging attorney.
Na lahat na lang ng interview mo, doon puro pag-aaralan. Pinag-aaralan pa kasi ng ating Pangulo. Mga bobo! O ginaya lang. ginaya ko lang siya doon, ha? Mga bobo! Ay, tayo na magtatatlong taon na tayo. Magtatatlong taon na nakaupo dito si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang nang sasabihin, pag-aaralan. Pag may request yung taong bayan na ganito, pag-aaralan. Ay, naku po. Pero yun nga, no choice tayo. Nandiyan nga, sabi nga ng iba, nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga sa darating na 2028, isang malaking aral na po ito sa atin, ha. Isang napakalaking aral na po ito, isang napakalaking kabubuhan na po itong ginawa natin ngayon. Dahil sa pamamagitan ng mga Duterte, binoto natin si Bongbong Marcos. Na ngayon ay nagsisisi tayo. Kaya maging ano na kayo, ha, sa 2028, ha. Tignan nyo, pag di pa kayo City Law, panghigupin ko kayo lahat. Buga ko kayo dun sa Mount Everest. Oo, maging ano na kayo, ha. Huwag kayo pauto. Nanay, baka yung 20 kilos na bigas na yan, pustahan tayo, baka si BP Sara pa makagawa niyan. Oo. Baka si Inday Sara pa makagawa niyan, makapagpatupad niyan. Nag-BBM ka rin ba, Jay? Oo, nag-BBM ako. Paano kung hindi buboto yan, ka-tandem ni BP Sara? Binoto ko yan, malamang kaya nga nagsisisi ako, eh. Isa ako sa kaya nga sabi ko, nasa huli ang pagsisisi. Buong pamilya namin, Duterte yan, solid, ang una-una niyan, ang pamilya namin is Marcos. Wala pa Duterte nun, eh. Tapos nung umupo si Tatay Digong at nakita natin na napakaganda talaga ng naging buhay at tawag dito, naging maganda yung daloy ng Pilipinas or pamumuhay nung panahon ni Tatay Digong. Kasi wala na kaming pag-asa nun kasi sirang-sira na yung pangalan ng mga Marcos, eh. So nag-ano na kami kay Tatay Digong. Sabi ko, ito masarap na suportahan, may paninindigan, may tapang, may isang salita, may kusang gawa. Diba? So doon na, yun na, nagsimula na hanggang sa, eto na nga, nagulat nga ako, sabi ko, sayang, dapat si BP Sara na lang presidente, Vice President si Bongbong Marcos. Kaso nga, nangyari, yun ang naging kagustuhan nila, so okay lang, sige, boto natin si Marcos. Team naman yan ni Inday Sara, ni Inday Sara. Nakaligo ko lang, ha. O ngayon, ha, magsigising na kayo, ha. Hindi na kayo mga uhugin. Ang yan, tas ngayon alam nyo, kaya nga ngayon nakikita na natin yung mga resulta na marami na talagang nagigising sa katotohanan. So siguro sa 100%, siguro mga 20% na nakasuporta kay Marcos ay mga 80% pa po yung mga natutulog pa. Mga natutulog pa. Darating din naman yung araw, magigising din naman ng mga yan. Lalo pag wala ng pagbukas ng kaldero, walang makain. Pagbukas mo ng kaldero, biglang lalabas dun sa kaldero na, 75 kilo ng bigas. Pagbukas, tapos lalabas, 75 kilo ng bigas. Tatamarin ka na magsaing. So yung ibang mga loko-loko, mag-iisip na, 75 kilo ng bigas. Isang kainan ko lang. Ang shabu may 100. Bumaba kilo ng presyo ng shabu, eh. Sino pipiliin mo?
Total, sasabihin ng may diferensya utak eh. Sasabihin nun na, ay, siguro yan na lang gawin ko kasi unlimited. Unlimited yun eh. Oo, tsaka hindi naman ako mamamatay dito kasi sabi nga nung pulis na si General Marbil walang war on drug. Walang war on drug. Kaya push na natin to. Ito na yung pagkakataon na natin. 6 na taon tayong gineta ni Duterte. Hindi tayo. Kaya ito sa sobrang siguro sa sobrang ano ko na rin. Kasi alam niyo tong live ko na to, nabubuhayan ako dito eh. One time na naginip ako. Nagwuwelga daw yung mga adik ko. Sabi ng mga adik ko, after 6 years, nakalaya na kami. Gineta mo kami, digong. Ay, na taong kami, hindi, patago-tago, hindi nasolve sa mga tira namin. Puro lang, dati nagpo-point 2 ako, 0.1 na lang. Lalaginip eh, no? Ay! Tayo lang yalo. Wiset. Hindi si Banat Bay? Yung sabi, bakit parang naka-jeta si Humpak? Sino? Wait lang. Naka-jeta? Oo, isa si Humpak. Si Mac Humpak. Kaya galit na galit kay Tatay Digong yun eh. 6 years siyang gineta. Sabi, ito na yung pagkakataon ko, Digong. Gineta mo ako nung panahon mo. Ngayon, malaya na mga adik. Hindi na kami mamamatay. Tuloy ang laban. Iangat ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng droga. Visit nila, baliktad eh, no? Yung mga nagrarally. Itaas ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng shabu. Puta, ilang mundo to. Alis na tayo dito eh. Layas na tayo dito. Ay, yung palaginip ko, alam niyo pagkagising ko dun sa palaginip na madaling araw, alas 4. Ay di pala. Oo nga, alas 4 madaling araw nung mga panahon na nagpahinga. Diba na nung isang araw wala ako sa live ni Banat Bay. Wala ako sa live ni Banat Bay, maaga ako natulog. Inabot ako ng antok. Yung pa yung panaginip ko. Hawa ko ng tao eh. Ay, hype dahil. Hype yung rally eh, no? Itaas ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng shabu. Ay, Banat Bay mamaya ano oras na ba? Purong tayo daldal eh, maga pa. Meron pa tayong 2 hours and 30 minutes. Okay, tuloy na nga natin to. Purong tayo daldal. Natin sa pang-araw-araw sa nagmamahalan. Kaya namang pagkamahal ng mga pangunahing bili, gaya ng bigas, ng gulay, ng karne, ng isda. Yan ay sa kadahilanan na kulang ang bilang ng lumalabas sa merkado para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya mataas ang presyo. Lumalabas sa naturang survey na ang inflation ang pangunahing dahilan sa pagbaba ng performance. Mag-focus lang kayo sa China. Noong unang quarter ng taon, ang pangunahing issue naman ito na dapat tutukan ng Pangulo. Wag na. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Wag niyo tutukan yung presyo ng bigas. Nakakahiya. Nahiya na lang kami. Kami na nahiya sa inyo. Tutukan nyo na lang yung China. Si Kibuloy. Yan. Si Kibuloy, China, Kibuloy, China. Yan na lang. Huwag nyo nang tutukan yung mga pagbag. Makakasira yan sa nyo. Puro kayo Kibuloy. Doon na lang kayo. Kibuloy, tsaka
West Philippines Sea na lang. Oh, mas makakatulong yun sa bansa natin. Yung buhangin doon, gawin yung ano, gawin yung bigas.